I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hello people, hello words, and hello Philippine. It's me again guys. Kumusta po sa inyong lahat dyan? Shoutout sa lahat ng mga Marcos loyalists, lalo na sa mga seniors, and sa lahat ng mga Filipino sa buong day. Nako guys ha, nakikita nyo ba yung nakikita ko? Siyempre. Nakikita nyo, siyempre, sino yan? Senator Tulfo at saka si BP Sara. Ito guys, ano ko lang, pagsamahan ko ito. Ngayon, para makita ng lahat. Actually, nasa live ko itong, yung pangalawa, no? Yung latest survey. So ngayon guys, babasahin ko po sa inyo, tingnan nyo. Nakaw, siguradong, ma-high blood ang mga supporters ni BP Sara dito, mga kababayan, ha? Shout out dyan sa inyo lahat, mga besyang, ha? Kulang kayo, cool, diba? Kaya wag kayo ng mga away. Peace lagi, no? So, basahin ko guys, sabi ng usapang politika. Sabi po dito guys, Senator Tulfo and Vice President Sara Duterte have emerged as a top contenders in the presidential 2028 survey conducted by ano ito guys ano ba yan? Tangerine. Diba, Senator Tulfo currently hold the leads with the 32.95%, closely trailed by BP Duterte with 30.10%. Agay, paktay tayo ni Day. The survey was conducted from October 10 to 13, 2023 and encompassed as a simple size of 2,000 mobile user nationwide. Nako, pinagsama ko na lang ito guys sa itong nakarang October tsaka itong bagong latest survey. So, nako. Kaya tigil-tigil niyo yung kakuda-kuda. Siguradong mabubuplax kayo sa 2028. Pag hindi kayo nagbago, mga besyang. So, ayan guys, pakita natin sa inyo. Ayan, up. Yun. Opya, agay, 2028 presidential survey, Senator Tulfo got 32.95%. Agay, naku po mga kabayan, sakit sa bangs. Vice President Sara Duterte got 30.10%. Agay, it's hurt mga bes, Kayo guys, kung dalawa lang sila maglalaban, sino po ang manok nyo dito? Sino po ang inyong iboboto? Sa akin, question mark. So anyway, pakita ko. Ito yung last survey nung last October, no? October 10 to 13. Second quarter, I think, no? So ngayon, ipakita natin ang pinaka-latest survey ng RPMD. Actually, nasa live ko ito, pero uulitin ko guys, para makita na ang lahat. Nakikita nyo? Ang nakikita ko, agay, paktay tayo. Sabi po dito, ang tanong dito mga kababayan, bakit kayo bumagsak si BP Sara, no? Sara ratings takes double digit dip in RPMD survey. Agay, nako, it's hurt sa mga Sara Duterte followers. Sabi yan, continue natin. Okay? Shoutout sa inyo lahat. Vice President Sara Duterte job performance rating has fallen by 10 percentage points from 86 in the second quarter to 76 in the third quarter. A recent survey by the RP Mission and Development Foundation Incorporation RPMD has found. Actually din, bumaba si Pangulong Marcos Jr., tumaas si Speaker, at tumaas din si Mick Subiri. Ang nakakapagtataka, ang laki ng binaba ni BP Sara. Pero si President Ferdinand Marcos Jr., okay lang yun guys, gano'n naman lagi. Kahit alam nila na magandang performance ng Pangulo, still, you know, what I know, and you know. On the other hand, House Speaker Martin Romualdez has seen the biggest increase in approval ratings, with his job performance rating increasing by 5 percentage point to 75. What the heck? See guys? Kasi binabanatan si Speaker, kaya yung niresback niya. Tumaas siya. Sabi ko sa inyo sige, tawagin nyo pang tambaluslos hanggang sa gusto nyo. Sabi ko nga lagi sa live ko, ang taong inaalipusta ay itataas ng Diyos yan. Ang taong mapagmataas or umaalipusta sa kapwa
hindi naman siya inaway, siguradong bagsak kayo. Kaya ayan ang nangyari agay. The survey has also found the President Ferdinand Marcos Jr.'s job performance rating has fallen to 77, down by 5%. Bumaba ng 5% ang Pangulo, while Senate President Mig Zubiri rating has risen to 72%, up by 3 percentage points. Tumaas ng 3%. Si Senate President Mig Zubiri, the survey which was conducted from September 20. Nag-survey sila nung September 20 to 30, 2023 with a margin error of plus -1% and confidence level of 95 full. 10,000 registered voters from all over the world. Ayan, naku guys, The top government official, ayan, and Philippines job performance ratings. So, anong masasabi nyo dito mga babayan? Titingnan natin. Oops. Opya. What? Oh dear. See? What I see? Sinasabi ko mga besyo. Yan ito sa second quarter niya, last July, ang nakuha ni Senator Zubiri guys is 69%. Ngayon third quarter, ito na 72, tumaas siya ng 3%. Si Pangulong Marcos naman, mga kababayan, ay nung last July is nakakuha po siya ng 82%. Pero ito, bumagsak siya ng 5%, kaya naging 77. Ito ang masaklap. Agay. Ngayon tatanong ako, bakit nga ba bumaba si VP Sara? Ayan. Tanungin nyo kay dating Pangulong Duterte, guys. Tsaka si Atty. Roque. Alam nila yan, no? Tsaka sa mga DDS, Dati 86%. Grabe ang taas ng ratings nito, guys. So bakit kaya, no? Marami bang, i-search nyo nga kung ano ba yung mga projects ni VP Sara. Para malaman nyo din kung ganito bakit na ganito kataas dati ang kanyang ratings. From July, 86. Tapos ngayon, third quarter, 76. Agay! 10% guys ang binaba niya. Nako, naloka ako mga besyang. Kayo kasi mga DDS dyan, laging nagpapatutsada. Masakit ang pananalita nyo. Lumalabas ang totoo nyong kulay, talo nyo pa yung mga kulay pink. Agay. Talagang pinupunta rin nyo si speaker, hindi naman tatakbo sa pagkapangulo yan. Kayo talaga sasabihin nyo si speaker atat na atat sa pagkapangulo. Treat ba niya, treat si VP Sara kay Speaker Martin? Hindi, wala naman siyang sinabi tatakbo kayo naman, atat na atat kayo. Maghintay kayo sa eleksyon mga bes. Ayan, 10% bagsak. Ngayon, kay speaker, agay, ang laki. Nag-level up si Speaker Martin, guys, dati, second quarter, 70% in last July. Tumaas ng 5% si Speaker of the House. 75% level, 1% lang ang lamang. Ayan ang sinasabi ko sa inyo, Yan ang sinasabi ko sa inyo, mga besyang. Dandahan sa mga bunganga nyo. Dandahan lang mga bes, para hindi kayo nakakasira ng image ni VP Sara. Mahirap pa mang-away ng mang-away sa social media. Kasi nakikita kayo ng mga Marcos loyalists. Tahimik lang mga yan, hindi nagsasalita. Pero kayo, para kayo mga asong ulol na tumatahol. Ano yung nangyari ngayon? Alam nyo, si Speaker of the House, suportado ng Marcos loyalist. Ay nako, tatanungin nyo, Marcos loyalist, 1960s yan, ipinanganak hanggang ngayon. Agay, tanungin nyo bakit sa mga Duterte supporters, agay. Guys, 2016 lang mga yan. Diba? But anyway, congratulations pa din sa inyong lahat. And of course, top government official, especially to our President Ferdinand Marcos Jr., I'll give him it 100% of course. He is a very, very, very good leaders at all. Lagi kong sinasabi, he is the best among the rest. So yun mga kababayan, ano naman ngayon ang saloobin nyo? Sinong sinusuportahan yung pagkapangulo? Si Senator Tulfo o si VP Sara? Bahala na kayo mag-comment dyan guys but ganun pa man, see you again on my next upload videos and live. Bye 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 baboos. No hurt feelings,
reality. Oh, bye-bye guys.